Hindi umubras sa International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pagkumpirma nito sa kanya mga kaso. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong implikasyon ng pagbasura sa apela ng dating Pangulo? Julio, sa pagbasura ng ICC sa apela ni Duterte, ibig sabihin tuloy na ang paglilitis sa dating Pangulo. Noong April, kinumpirma ng ICC Pretrial Chamber ang kanyang mga kaso at yan yung kanyang inaapela ng kanilang kampo. Dalawa yung naging kanilang argumento tungkol dyan. Una, iginiit ng kanyang defense team na masyadong maluwag o hindi solid yung pagkakabuo sa kaso. Ibig sabihin, hindi raw malinaw kung ano mismo yung mga aligasyon laban sa dating Pangulo. Pangalawa, hindi raw naipaliwanag ng pretrial chamber kung pinagtibay ng ebidensya ang kaso. Pero sagot dyan ng ICC, malinaw ang saklaw ng kaso laban kay Duterte. Nakadetalye rin daw ang mga panahon at lugar ng krimen at kung sino yung mga biktima ang mga sangkot dito. Ipinaliwanag din ng ICC na hindi pa full trial ang confirmation of charges kaya hindi kailangan himayin ang bawat ebidensya. Ang dinesisyonan pa lang daw dito ay kung may sapat na basihan para ituloy sa paglilitis ang kaso. At dahil ibinasura ang apela ni Duterte, tuloy yung paglilitis. Itinakda sa May 27 ang status conference para sa kaso. At sa status conference, pinag-uusapan ang schedule ng mga paglilitis, pag-disclose ng mga ebidensya, pati na ang panuntunan sa pag-appear ng akusado. Julius, tatlong counts ng kasong crimes against humanity of murder ang kinumpirma laban kay Duterte. Kasama dyan yung mga pagpatay noong alkalde pa siya ng Davao City at sa war on drugs nang maging Pangulo na siya. Julius? Camille, nag-request ng panibagong review sa kalusugan ng dating Pangulo ang kanyang kampo. Madalas daw kasing natutumba sa kanyang selda si Pangulong Duterte. Meron ka na bang impormasyon dito sa kanyang kalusugan? Julius, itinanggi yan ng ICC Registry at iginiit nila na bihira lang daw mangyari yan at kung mangyari man, dahil na rin daw yan sa edad niya na 81 years old. Ayon pa sa ICC Registry, walang naitatalang insidente na natumba o nahulog ulit ang dating Pangulo sa nakalipas na 30 araw. 24/7 nga daw siya binabantayan at nagkaroon na rin daw ng adjustments sa kanyang selda para maiwasan ang aksidente at maging komportable siya habang nakakulong. Tugon ito ng ICC Registry sa hiling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban yung ilang hearing dahil sa kanyang health condition at umano'y madalas na pagtumba. Julius? Punta naman tayo sa kanyang co-accused na si Senador Bato de la Rosa. Ngayon nakamobilize na ang mga opisyal na aresto sa kanya. Meron ka na bang impormasyon kung sakaling siya ay mahuli ay makakasama niya ang dating Pangulong Duterte sa dahig? Julius, ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng dalhin muna sa Department of Justice si Senator Bato kapag naaresto na siya. Ang DOJ, ang pangunahing ahensya ng gobyerno na humahawak sa usapin ng international legal cooperation ng Pilipinas. Pero tumanggi muna na magbigay ng detalye ang DOJ sa magiging proseso kapag nahuli na yung senador at hindi rin direktang sinagot ng DOJ kung agad ba siyang dadalhin at isusuko sa ICC sa dahig. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Camille Samonte.